Sinabi na sa akin ng dalawang Yang na boss. Pinapakiusap nila na alagaan ko kayo ng maayos. Malapit nang dumating si Boss Yang. Salamat sa abala mo. Si Boss Lee at ang grupo niya ay nagpumilit pumasok. Hindi namin sila mapigilan. Sabi ko, sino ba ito? Ang lakas ng loob niya. Pinoprotektahan ang matandang sikaw. Yun pala si Boss Lee natin. Assistant Lin, si Mr. Kao ngayon, ay isang mahalagang bisita ng Xingyao Group. Ganyan kang magsalita, hindi ba hindi tama? Mahalagang bisita, siya lang. Ano bang akala niya sa sarili niya? Lin Feifei. Ano na naman ang gusto mo? Ikaw, wala akong pakialam. Ikaw at si Boss Lee, anong klaseng relasyon meron kayo? Ngayon ay isang malaking araw para sa aming Starshine Group, isang mahalagang okasyon na may kaugnayan sa reputasyon ng aming Starshine Group, at ikaw. Matagal ka na naming isinama sa aming blacklist, habang wala pa si Mr. Yang. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Assistant Lin, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Ang dokumentong ito ay personal na ibinigay ni Mr. Yang kay Mr. Kao. Ibig sabihin, ngayon, sila ay tao ni Ginoong Yang. Assistant Lin, hindi mo ba talaga ginagalang si Ginoong Yang? Anong nangyari? Totoo nga, pirma ni Yang Cheng ito. Hindi kaya. Totoo bang kanya ito para kay Kao Sheng? Imposible. Talagang imposible. Mr. Lee, hawak mo itong peke. Kala mo ba'y mga tanga kami? Peke. Oo nga. Ako nga pala, ang personal na assistant ni Mr. Yang. Kahit ako, hindi nakatanggap ng utos mula kay Mr. Yang. Ang dokumentong ito, saan nang galing? At ang pirma dito, saan naman galing? Miss Lin, pero tao siya ni Mr. Yang. Ikaw na apelyido Lee. Ano bang karapatan mo? Ang lakas ng loob mong kalabanin si Miss Lin. Tama nga naman. Si Miss Lin ang kinakatawan ni Mr. Yang. Ikaw, na ang apelyido ay Lee. Nang ahas kang kalabanin si MS Lin. Hindi ba't parang hindi mo na lang nirerespeto si Mr. Yang? Chairman, parang di sila naniniwala sa sinasabi natin. Sige, naiintindihan ko. Miss Lin, alam kong lagi mo akong kinakalaban. Siguro pareho ka rin ni Ma Zhengji. Nang makita mo akong buhay pa at narito, nadismaya ka, di ba? Ikaw, huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Ngayon ay araw ng aming Xingyao Group. Malaking araw ng paglagda sa kontrata kasama ang Mingsheng Group. Ganito kalaking okasyon. Wala kang lugar dito. Umalis ka agad. Sasabihin ko ulit, si President Yang ang nag-utos sa akin na pumunta. Kao Sheng. Ikaw ang unang nandaya kay President Lee. Ngayon, ginagamit na naman ang pangalan ni Yang. Huwag mong kalimutan, noong panahon na iyon si Yang, paano kanya hinarap? Miss Lin, itong si Kao, wala na siyang natitira, at napasok pa siya sa napakalaking utang. Sa tingin ko, siya, baka, may problema na sa pag-iisip, huwag mo na siyang guluhin pa. Yung proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon, hindi ba dapat pipirmahan kasama si Ma Zhengji? Niloko lang ako noong panahon na iyon. Ngayon, gusto ko lang pumirma kasama ka. Dahil hindi kayo naniniwala sa akin. Mukhang, kailangan kong papuntahin si Mr. Yang dito. Papupuntahin ko si Mr. Yang dito, ikaw. Mr. Ma, ang taong si Kao, ang galing niyang magpanggap, hindi kaya. Totoo bang tumawag siya kay Yang? Imposibleng makontak niya iyon. Si Yang ay ilagay na siya sa blacklist. Ikaw talaga, Kao. Mukhang kailangan mo pang makita ang kabaong bago ka umiyak. Sige, tawagan mo. Tingnan natin. Tawagan mo na, bilisan mo. Siya. Yang, halos kumpleto na ang sitwasyon dito. Lahat ng dapat dumating, nandito na. Yung grupo ni Ma Zhengji, nandito na rin ba? Sige. Maghanda na tayo. Kao Sheng, kanina ang yabang mo. Tawagin mo nga si Boss Yang dito. Oo nga.
Boss Yang, hindi sumasagot sa tawag. Siguro abala siya sa isang mahalagang bagay. Oh, ganoon ba? Hindi mo na kailangang mag-abala, darating na si Ginoong Yang maya-maya, baka siya ay abala ngayon. TSK. Kuya, bakit mo ako tinatawagan ng ganito karaming beses? Hindi kaya, may problema ka ba? Hello? Hello, Ginoong Yang. Ngayon, may isang tao na gumawa ng gulo sa lugar ng ating kontrata. Laging nagmamatigas na ayaw umalis. Ganun ba? Oo nga. Yung dating chairman ng Ming Sheng Group, si Cao Xingsheng. Sabi niya palagi na ikaw ang nag-imbita sa kanya. Laging makulit at mapilit, hindi ko siya mapaalis. Ganun pala. Pupunta na ako agad. Cao Xingsheng, ano ang masasabi mo ngayon? Tatapos lang. Tumawag si Mr. Yang. Paano nangyari iyon, Cao Xingsheng? Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Miss Lin, siya ang paborito ni Boss Yang. Ano ka ba naman? Ikaw pa ang magtatangka kay Miss Lin. Ikaw. Wala kang ang karapatang sagutin ang tawag ni Boss Yang. Wala. Chairman, hindi ganito ang sinabi ni Mr. Yang. Mr. Cao, huwag kayong mag-alala, maaaring mayroong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Anong klaseng hindi pagkakaintindihan ito, Li Chenghong? Hindi mo ba talaga alam na itong si Cao ay nakaalitan na dati ang boss nating si Yang? Ngayon, nagawa mo pang kampihan siya. Ang tapang mo naman. Lin Feifei, alamin mo ang lugar mo. Isa ka lang maliit na assistant. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ganito talaga ang ugali ko. Anong magagawa mo? Huwag mo nang sabihin. Maniwala ka o hindi, kahit si Mr. Yang ngayon, kailangan sumunod sa akin. Talagang kahanga-hanga si MS Lin. Tunay na may tapang. Oo nga naman. Itong si MS Lin ay personal na assistant ni Mr. Yang. Kung sa sinaunang panahon ito, isa lang ang mas mataas sa kanya, at lahat ay nasa ilalim niya. Isang lilang yan, wala yan. Narinig mo ba ang mga sinabi nila kanina? Nirerespeto kita, at magalang ako sa'yo, kaya tinawag kitang Mr. Lee. Hindi mo nagawa ng maayos ang trabaho mo, kaya hinayaan mo ang dalawang walang kwentang tao na ito, nanggugulo dito. Ikaw bilang General Manager, ito lang ba ang kaya mo, Cao? Anong ikaw? Huwag mong isipin na dahil ang apelyido mo ay Cao, at may nagtatanggol sa'yo ay ligtas ka na. Hintayin mo lang pagdating ni Mr. Yang. Naniniwala ka ba? Nasa isang salita ko lang, mapapaalis ko sila. Assistant Lin. Ang laki ng yabang mo. Assistant Lin. Laki ng yabang mo ah. Mr. Yang. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Ginoong Yang, ikaw pa, naaalala mo ba si Cao? Siyempre. Mabuti naman, ngayon, pero, ang seremonya ng paglagda, ng ating Wanjing Project, itong si Ginoong Cao, ay pumunta rito para manggulo, at naantala ang ating proseso ng paglagda. Oo nga, Ginoong Yang, talagang gusto naming paalisin siya, pero itong si Cao ay hindi pa rin sumusuko. Ngayon na nandito ka na, Ginoong Yang, dapat mo na silang ayusin ng maayos. Oh. Ginoong Ma. Ano sa tingin mo ang dapat gawin sa bagay na ito? Oo naman. Ang dalawang tanga na ito ay walang alam. Gusto lang nilang magpasikat dito, sa tingin ko. Dapat silang turuan ng leksyon. Bigyan sila ng leksyon. Turuan ng leksyon, di ba? Sige. Sige, susundin kita. Ginoong Yang, hindi pwedeng ganito. Oo nga, matanda na ang ating chairman. Ginoong Yang, hindi niya kakayanin. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Ma. Talagang may tapang. Hindi mo talaga matatawaran si Mr. Ma. Siya ang naging tagapagligtas ni Mr. Yang. Ang mga salita niya, kahit si Mr. Yang ay hindi kayang balewalain. Napakarespetado niya talaga. Ikaw, na apelyido Cao, nang ahas kang kalabanin ako, papaiyakin kita na wala kang mapuntahan. Anong ginagawa nyo? Mali yata ang tao na hinuli mo. Yang, ano ito? Anong nangyayari? Hindi ako nagkamali. Ang dapat matuto ay hindi si Cao, kundi ikaw, Ma Zhengji. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa nyo, Ginoong Yang? Ang dapat matuto sa leksyon ay hindi si Ginoong Cao, kundi ikaw, Ma Zhengji. Hindi si Ginoong Yang.
Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Walang dahilan ito. Ano ba ang ginagawa mo, Mr. Ma? Magiging magalang ako. Tinatawag kitang Mr. Ma. Ayun. Ikaw ba ang nag-uutos dito? Tama ba iyon? Hello, Mr. Yang. Nagkamali ako, nagbibiro lang ako. MS, Lin. Pakiusap, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng dagdag na 20%. Nako, Mr. Yang, tingnan mo, bakit ka galit na galit? Ano ba ang dahilan? Ang nangyari kanina, kita ko lahat ng iyon. Sa totoo lang, sila ang nanggulo. Sila ang dapat mong parusahan, hindi si Mr. Ma. Talaga ba? Oo nga. Itong si Kao. Hindi ba't naban na siya, ng kumpanya natin? Bukod pa rito, hindi ko alam kung saan niya nakuha, ang pekeng dokumentong ito, wala pa ring hiya. Dumating pa sa aming sign ng event, sila ang dapat mong parusahan, hindi si Mr. Ma. Assistant Lin. Minsan ang pagiging sobrang tuso ay hindi maganda. Mr. Yang. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Hindi mo naiintindihan ang ibig ko sabihin. Sasabihin ko sa'yo. Gian, ang imbitasyong ito. Totoo ito. Ano? Kaya, Mr. Yang, ngayon nandito sila. Talagang dahil sa imbitasyon mo. Anong nangyayari? Dati sinabi ni Mr. Ma na, walang problema. Pero, sa nakikita ko ngayon, mukhang may mali. Oo nga naman, sa sitwasyon ngayon. Halatang mas pinapabura ni Ginoong Yang si Kao Xingsheng. Tayo. Hindi kaya nagkamali tayo ng pastahan. Tapos na, tapos na. Ano pang hinihintay ninyo? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Yang? Palayasin sila agad. Walang matitira. Sandali. Ginoong Yang, ano ang sabi nyo? Ito ba, mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Ngayong araw, pero kailangan nating pumirma ng kontrata sa Ming Sheng Group. Sa lugar. Ang daming tao ang nanunood. Magbabago ka ng isip. Malaki ang epekto nito sa imahe ng Xingyao Group. Hindi mo ba ako pinapaalalahanan? Halos nakalimutan ko. Kung ganun pala. Pag-usapan na lang natin ang iba mamaya. Unahin muna natin ang mahalagang bagay. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa seremonya ng pirmahan ngayong araw. Ngayon, inaanunsyo ko na opisyal nang nagsisimula ang seremonya ng pirmahan. Sinabi ko na dati na may kontrata kami ng 1 bilyong proyekto sa Ming Sheng Group na ngayon ay tinatawag na Wanjing Plan. Pero naisip ko na baguhin ang aking desisyon. Para sa mas mabuting pakikipagtulungan sa Ming Sheng Group, nagpa siya akong gawing 20 bilyon. Ang 1 bilyong puhunan na ito. Ano, 20 bilyon? Totoo ba ito? Talagang kahanga-hanga ang Xingyao Group, napakagalante nila. Parang wala lang sa kanila, 20 bilyon agad ang inilabas. Hindi ba totoo? Starshine Group, kung mag-invest sila ng 20 bilyon sa kumpanya natin, magiging mula sa pangalawang antas, hanggang sa unang antas na conglomerate tayo. MS, Lin. Mag-i-invest si Mr. Yang ng 20 bilyon, hindi ba biro lang ito? Syempre. Ang aming boss na si Yang, talagang hindi matitinag. Sinabi niyang 20 bilyon talaga. Hey, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin dati. Si Kao. Nakita mo ba iyon? Mag-i-invest si Mr. Yang ng 20 bilyon sa atin. Hindi ka ba astig kanina? Akala namin, yayaman ka na. Hindi namin akalain na mas gusto pa rin ni Mr. Yang kami. Anong nangyari, Chairman? Kung mag-i-invest si Ginoong Yang kay Ma Zhengji, ang kanilang magiging ugnayan ay lalo pang magiging mas malapit. Bakit iba sa inaasahan natin? Hindi dapat ganito. Susunod. Naanyayahan ang tagapamahala ng Ming Sheng Group. Si Ginoong Kao Xingsheng na umakyat sa entablado. Narinig niyo ba, Chairman? Si Ginoong Yang ang tumatawag sa inyo. Itutulak ko na kayo pataas. Siguradong ang mga nangyari kamakailan ay narinig na ng lahat.
Ang chairman ng Ming Sheng Group, si Cao Xingsheng. Ginoong Cao, magpakumbaba at magalang. May utang na loob din ako sa kanya, pero dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, nagawa ko ang isang serye ng maling desisyon, para maitama ang aking mga pagkakamali. Handa akong mag-invest ng 20 bilyon. Ano bang ginagawa mo? Ako ang chairman ng Ming Sheng. Ngayon, si Ming Sheng at ang taong ito na si Cao, ay wala ng kahit anong koneksyon. Talaga ba? Siyempre. Ako ang chairman ng Ming Sheng. Ako ang dapat mong kausapin para sa iyong investment. Bukod pa riyan, ako ang nagligtas sa iyo. Alam mo ba iyon? Tagapagligtas. Ma Zhengji. Nagkita lang tayo ng di inaasahan. Anong kabutihan ang ginawa mo sa akin? Paano ka naglakas loob magpanggap? Gusto ko lang malaman, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na ito? Ako. Magaling. Kung may tatutulman. Wala akong pakialam kay Ginoong Cao. Nasaan man siya ngayon, ano man ang posisyon niya, naniniwala ako sa kanya. Noong nagsimula siya mula sa wala, likha niya ang Ming Sheng. Kaya paniniwalaan ko siya, ngayon kaya rin niyang lumikha ng pangalawang Ming Sheng. Ginoong Yang. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ibig bang sabihin ninyo ay, tama. Kung si Ginoong Cao ay nasa Ming Sheng, kung ganoon, mag-i-invest ako sa Ming Sheng. Kung si Ginoong Cao ay mag-isa lamang, mag-i-invest ako mismo kay Ginoong Cao. Ginoong Cao. 20 bilyong pisong investment na ito, handa ka bang tanggapin? Ginoong Cao. Ang 20 bilyong pisong investment na ito, handa ka bang tanggapin? Mr. Yang. Bakit kailangan pa? Ang 20 bilyon. Hindi sulit para sayo. Naniniwala ako sa aking pananaw at sa aking paghatol. Pero Mr. Cao, pareho tayong negosyante. Ang 20 bilyong puhunan na ito ay ibinibigay ko sa'yo, dahil umaasa akong makikita ko, ang 10 o 10 beses na balik nito. Magagawa mo ba ito? Salamat. Salamat sa tiwala mo, Mr. Yang. Hindi. Naniniwala ako, kaya kung gawin ito. Chairman. Noon, kami ang may kasalanan. Hindi namin dapat kayo niloko, at naniwala kay Ma Zhengji. Patawarin niyo po kami. Oo nga. Niloko kami. Hindi ko inaasahan na maganda ang relasyon niyo ni Mr. Yang. Sa hinaharap, maaari pa ba kaming sumunod sa inyo? Ang Ming Sheng Group ay ibinigay na kay Ma Zhengji. Kayong dalawa, anong silbi ng paghingi niyo ng tulong sa akin ngayon? Walang problema. Pwede nating muling ipatawag ang pulong ng mga shareholder. Bukod pa rito, napakaganda ng relasyon ninyo kay Ginoong Yang. Kung hindi kami susunod sa inyo, paano na lang? Oo nga, tagapangulo, pakiusap, bumalik na po kayo. Hindi kayang mawala ka ng Ming Sheng Group. Ganito, kung hindi ka pa rin mapalagay, pupunta ako at paparusahan si Xiao Ma. Oo, parusahan mo siya, parusahan mo siya. Assistant Lin. Bakit ka nagmamadali? Mr. Yang, hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Iniisip mo bang masyado kang matalino? O iniisip mo na ako'y isang tanga? O kaya naman, iniisip mo bang perpekto ang lahat ng ginawa mo, walang kapintasan? Mr. Yang, talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko talaga sinasadyang linlangin ka. Si Ma Zhengji ay isang peking tao lamang. Si Ginoong Cao ang tunay na katulong ni Lin noon. Ilang taon ka na ring sumusunod sa akin. Palagi kong iniisip na maaasahan ka sa trabaho. Ganito ako nagtitiwala sa'yo. Ganito mo ako sinusuklian. Inaabuso mo ang ating relasyon. Niloloko mo ako. Nagpapanggap kang makapangyarihan. Lahat ng uri ng paninira at pag-atake kay Ginoong Cao. Tinarin si General Manager Li Chenghong. Hindi mo rin iginagalang. Ang tapang mo. Noong panahon na iyon, inaprubahan ko ang 10 milyong pamumuhunan sa Ming Sheng Group. At pagkatapos, ngayon gusto ko lang malaman, ang perang iyon, saan napunta? Ganun pala. Matagal ko nang alam ito. Boss Yang, talagang nagkamali ako. Patawarin mo na ako, please. Hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo na ako, please. Assistant Lin, sobrang nadismaya ako sa'yo. Ginamit mo ang posisyon mo. Iba't ibang uri ng mga ninakaw na pera, kasama pa ang pandaraya at pagmamaneho ng lasing, at iba pang mga krimen. Tinawagan ko na ang pulis. Ikaw, maghintay ka na lang na makasuhan ka. Maghintay ka na lang na makasuhan ka.
Boss Yang, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang mali ko. Talagang natakot ako sa kahirapan noong bata pa ako. Ni isang kasing ng perang iyon ay hindi ko nagalaw. Talagang hindi ko kayang sikmurain. Konsensya. Ikaw na ganitong tao, may konsensya pa. Mr. Yang, nagmamakowa ako sa iyo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Yung pera, ibabalik ko lahat sa iyo. Pwede ba? Mr. Kao, tulungan mo na akong magsalita ng magandang salita para sa mga nakaraang taon. Sa pagkakaibigan natin, tulungan mo ako, please. May alam lang akong isang kasabihan. Nakamasama ang puso ng babae. Lin Feifei, hindi ko akalain na sa murang edad mo magagawa mong maging ganito kalupit. Pareho lang kayo ng edad ni Secretary Liu. Pero, ang inyong mga ugali ay magkaiba. Nakalimutan mo na ba, sa mga taon na ito, kung ano ang ginawa mo sa Ming Sheng Group? Mr. Yang, ako. Chairman, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang pondo ng kumpanya. Hindi ko dapat ginawa iyon. Ang mga bagay na walang konsensya. Patawarin mo na ako. Hindi ko na ulit gagawin. Noong una, hindi kita siningil ng pananagutan. Tanggal lang kita sa trabaho. Pero patuloy kang gumaganti. At sinira mo ang buhay ko ng ganito. Halos ikamatay ko na ito. Noong una tayong dalawa, pareho tayong tinulungan ni Ginoong Kao, at pinagkalooban ng biyaya, pero sinuklian mo ng kasamaan, at nagdulot ng ganito karaming gulo. Naloko mo ako. Halos mapahamak si Ginoong Kao. Naghain na ako ng kaso sa korte. Maghintay ka na lang sa kulungan. Pati si Ma Zhengji. Hindi rin siya makakaligtas. Bakit? Bakit naging ganito? Diyos ko, ano bang nangyayari ngayon? Ang daming tao. Hindi ko akalain na itong si Assistant Lin. Napakabata pa, pero napakatuso. Talagang hindi mo makikilala ang tunay na pagkatao. Naging assistant pa naman ng chairman. Ang sekim mo pa rin talaga, sa tingin ko. Karapat-dapat lang. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Salamat sa inyong pagdalo. Ang Starshine namin, kahit na nakipagkasundo na kay Ginoong Kao para sa kooperasyon, pero kailangan pa ring tingnan ang pangmatagalang benepisyo. Ginoong Kao, kailangan nating magtulungan at magsikap pareho. Salamat sa pagkakataong ibinigay ni Ginoong Yang sa akin. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, tiyak na makakamit natin mas mahahabang hamon. Lahat tayo'y magtutulungan para sa tagumpay. Magtulungan para sa tagumpay. Sa hinaharap, hindi ka na magiging bahagi ng Xingyao. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Pero, umalis ka. Lin Feifei. Babae. Saan ka pupunta? Babae, saan ka pupunta? Ma Zhengji, ikaw, anong gagawin mo? Anong ginagawa mo, babae? Hindi ba nangako ka sa akin? Naaayusin mo ito, Yang Cheng. Ano na ngayon ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Ngayon wala na rin akong kahit ano, Yang Cheng. Sabi niya kakasuhan niya ako. Kapag nangyari yun, makukulong ako. Ngayon natatakot ka na. Dati ang yabang-yabang mo, di ba? Ngayon tuluyan ko ng kinalaban ng Xingyao Group. Wala na ako. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam. Babae. Pinagkatiwalaan kita ng sobra. Pinahiya mo ako ng ganito kalaki ngayon. At wala na akong natira. Kukunin ko ang buhay mo. Mamatay ka. Kukunin ko ang buhay mo. Chairman, tingnan nyo. Anong ginagawa nyo? Papatayin kita. Mamatay ka. Tulong, tulong. Nang ahas kang kunin ang babae ko, ito ang mangyayari sa akin. Papatayin kita. Baliw ang taong ito. Dalhin mo siya agad sa akin. Ito ang mangyayari sa akin. Mamatay ka na. Mr. Yang, mahina ang paghinga ni Feifei Lin. Baka, no. Dalhin agad sa ospital.
Chairman. Malubha ang sugat ni Lin Feifei sa ospital ay may kasabihan na kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Naabot ni Lin Feifei ang ganitong kalagayan dahil sa kanyang sariling mga pagpili. Wala tayong magagawa tungkol dito. Chairman. Ito ang mga salitang iniwan niya bago umalis, ipinadala sa inyo ng mga medical staff. Ginoong Cao. Pasensya na. Ang batang babae noong araw. Hindi natupad ang inyong inaasahan. Hindi niya inisip na patawarin mo siya. Wala rin siyang karapatan. Sana pagkatapos niyang umalis, maprotektahan ka niya. Maprotektahan, Ming Sheng Group. Chairman. Ayos ka lang ba? Walang problema. Secretary Liu. Hindi ko inakala. Noong panahong tinalikuran ako ng lahat. Noong iniwan ako ng lahat ng tao. Ikaw lang ang sumuporta sa akin. Pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang dahilan nito? Hindi ko rin alam. Alam ko lang. Palagi kayong mabuti sa akin. Simula nang nagsimula ako sa trabaho, kayo ang pinakamabuting pinuno na nakita ko. Hindi ko alam ang mga malalalim na prinsipyo. Alam ko lang na ang mabubuting tao ay laging pinagpapala. Ang mabubuting tao ay ginagantimpalaan ng kabutihan. Oo. Naiintindihan ko.